Ang nawawalang sakristan. Sa isang lumang bayan sa Ilocos, may isang sinaunang simbahan na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Ang simbahan ng San Miguel ay kilala hindi lamang sa ganda ng kanyang istruktura kundi sa isang nakakatakot na alamat tungkol sa isang nawawalang sakristan na hindi kailanman natagpuan. Ayon sa mga matatanda, mahigit 100 taon na ang nakalipas nang may isang batang sakristan na nagngangalang Pedro ang bigla na lang naglaho. Isang gabi, habang naglilinis ng altar, hindi na siya muling nakita pa. Marami ang naghanap sa kanya, pati ang pari at mga taga-baryo, ngunit tila ba nilamon siya ng dilim. Simula noon, may mga nagpapahayag na nakakakita ng isang anino sa loob ng simbahan, lalo na tuwing hating gabi. Lumipas ang maraming taon, at ang kwento ni Pedro ay nanatili lamang bilang alamat, hanggang sa dumating ang 2 estudyante mula sa Maynila, sina Rico at Angelo, na nag-aaral ng kasaysayan. Narinig nila ang kwento ng nawawalang sakristan at nagpasya silang magsagawa ng pananaliksik. Kung talagang may multo rito, dapat nating maranasan mismo, sabi ni Angelo habang kinukuhanan ng litrato ang lumang kampanaryo. Pwede naman tayong magpalipas ng gabi sa simbahan, pero siguraduhin nating hindi tayo mahuhuli ng pari, sagot ni Rico. Nagpaalam sila sa kura paroko na gusto nilang mag-aral tungkol sa kasaysayan ng simbahan. Pinayagan naman sila, ngunit nagbabala ang pari. Kung sakali mang may marinig kayong kakaiba sa kalagitnaan ng gabi, huwag kayong sisiga, huwag kayong tatakbo. Nang magtakip silim, nagkampo sina Rico at Angelo sa loob ng simbahan, dala ang kanilang kamera at recorder. Tahimik ang paligid maliban sa mahihinang tunog ng hangin na dumadaloy sa mga lumang bintana. Makalipas ang ilang oras, habang sinusuri nila ang altar, may narinig silang mahihinang yabag sa sahig. Rico, may naririnig ka ba? Bulong ni Angelo. Hindi pa sila nakakasagot nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Kahit walang malakas na hangin, kasabay nito, isang malamig na hangin ang bumalat sa kanila. At sa sulok ng kanilang paningin, may nakita silang figura ng isang bata na nakasuot ng lumang kasuotang pangsakristan. Hindi sila makagalaw, ang figura ay nakatayo sa tabi ng lumang kampana, nakayuko, tila may hinahanap. Biglang may nahulog mula sa kisame, isang lumang rosaryo na tila mula pa noong panahon ng Kastila. Dahan-dahan nilang nilapitan ang kampana, at laking gulat nila nang makita ang isang maliit na butas sa sahig, natatakpan ng alikabok at lumang kahoy. Nang sinilip nila ito gamit ang kanilang flashlight, nakita nila ang isang lumang bungo na may suot pang kupas na kwintas. Doon nila napagtanto, ang katawan ni Pedro ay natagpuan na. Kinabukasan, ipinaalam nila sa pari ang kanilang natuklasan. Agad na tumawag ng mga eksperto upang hukayin ang natagpuang mga buto. Sa pagsusuri, nakumpirma na ang mga ito ay mula sa isang batang lalaki na namatay mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Mula noon, wala nang nakarinig ng yabag sa simbahan, wala nang nagparamdam na anino sa tabi ng kampana, at ang nawawalang sakristan, sa wakas, ay natagpuan at nailibing ng maayos. Pero sa huling gabi ng kanilang pananaliksik, may narinig sina Rico at Angelo, isang mahina ngunit mahinaong tinig na bumubulong, "Salamat at mananahimik na ako." Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.